Alright, so another episode na po. Diba na to karon? Ang isa sa kong pinaka-idol na gitarista. But before that, advance Merry Christmas. Kaya pila na lang adlaw, Christmas na. And thank you for tuning in. Thank you sa pag-uban sa mga Kamantuiga, sa Musika Lokal Podcast, ug sa uban ko naman sa Musika Lokal. And yeah, without any further ado, ato na ning sugdan. So episode 20, uban na to ang isa sa mga pinaka-idol na gitarista. Mainly go old school na rock and roll. And also a vinyl collector, which is pinaka-unique nga ma-encounter nyo din sa city sa Cagayan de Oro. Please help me welcome Jeremiah Lasola. Hello. Of Walkman. Yeah. All right. Good afternoon and thank you sa pag-invite dito sa inyong program. I totally miss this kind of thing, interview. So yeah, good afternoon. Asan si Kabanda? Host man po ni siya. Ga-interview po ni siya po sa Sinson Music Press. Yeah, actually. So, aside from being a band member, gaan po ko sa akong friend siyang media outlet which is ang Sinson Music Press. And that's it, media work. Isa po sa akong dream actually nga may mong media man, but unfortunately napadulong gid ko sa music. On which happy ra po gyapon ko. Nga napadulong ra po ko dire. Shout out kay Sam Salingay. Shout out Sam. Hello Sam. Sa akong banda na si Ellie Jang, si Mabo. Pangandam no dia. Anyway, shout out sa inyo guys. Yeah, let's do our best later. In fact, sa Walkman, ikaw na nagawa na ko na interview. Kay Marag si Elijang si Mabu, nag-uban to silang dua. Si Sam po dayan, pinakauna nga episode sa season 2. Ikaw na lang gid. Ako na lang gid nabilin. No. Damn. Anyway, let's get through this. Pito, kamusta man? You guys have been so busy lately. Kay nabantayan ako sunod-sunod yung gig. And dagan yung booking. Thank God nga dagan mig booking. Karon nga December, grabe hectic kayo mo schedule aside sa kong work nga grabe pud ka busy. Busy po ko sa kong isa ka work which is ang band kay grabe. Karon mga next few days dagan na sad kay may gigs. Thankful gyapon mi ana and yeah, looking forward for more gigs next year. Of course. And pwede ra i-plug. Pwede ra kayo. Karong December 22, kami Banda Walkman mag-release mi sa among debut single this December 22nd which is ang Big Mike's Daughter. So I'm hoping maganan mo sa mong recording. So yeah, busy as always but yeah, we're still doing good although naka-outfit na pala. Ready na. Napamigig later. Podcast by 3 p.m. by 6 p.m. Laos na pagig. Kana multitasking gid na ba? Kuyaw kayo nga fact nga naka-outfit na daan murag basi matingala mo ba? Anyway. So yeah, take us back though, Jeremiah. What get you into music? Ano naka-decide ka nga muna niya akong passion ba? Niya akong passion, it all started sa kwan pa ko sa bata pa ko like elementary student. Akong papa manggod dako kay influence akong dad sa akong musical journey. Kay sa akong childhood since elementary days, sige na kong pamina sa mga music nga gina-play on which mga old music, old stuff. Isa po na sa mga factor nga nahulog ko sa vinyl record collection and stuff kay tungod big influence akong dad. Pero sa music tungod ra pod ni sa Beatles pod kay sila main reason actually nga nag-pick up ko guitar and then nagtuon ko guitar all the way. Actually 10 years, it's my 10th year nga nagtuon ako guitar. So yeah, nag-start ko 2013, third year high school pa ko. And dato ra po ko naka-start og tuon-tuon og guitar. Mostly Beatles songs gid akong ginatuon ato that time. And wala ra po ko nag-mind nga yeah, makahimo ko band until 2014 nag-invite ko akong gignan ako mga pagmangkon actually mga pagmangkon basig matingala mo kay bata pa niya nani pagmangkon. Akong gignan ako mga pagmangkon nga kung kuan gaya mag-jamming daw ta. So yeah, nag-jamming ta kay namo pud sila mga guitar sa to that time. Actually nakauna sila og tuon ng guitar sa kuha. Ako may ulahi kay tungod lagyan ning school and Beatles stuff. Pag ingon na mga mag-jamming me, pero among mga jamming dili Beatles, more like mga
the usual kamikaze, Mm. Eraserheads, you name it, the magbalik thing. Tanan gitarista nagsugod gid diya for sure. So that mi nagsugod like magjamming mi late at night sa gawas sa mong balay. Hindi nakaunaw na mi nga kung kung ato kaya ning idala sa rehearsal studio magjamming ta like as a full band. So that nag full band mi. That time dili pa ko like kabalo og lead guitar. Di pa ko kabalog lead guitar. So, nag-start ko as bass player. Okay. Ang akong first love yun that time was bass. Kay tungod ni Paul McCartney. Kay grabe din ako ka idol in terms of bass. And then, katong nga time nga, wala pa mi nakauno na nga mag-play daw ta live, mag-play daw ta in front of an audience. Wala. Pure jamming lang yun. And, nakauna ako ng bass. Pero not one time nga, niabot mi sa disagreement. Ni volunteer ko nga mag-lead guitar for the first time. Pero kamikaze pa to Take note. Kamikaze, wala mi Beatles kay dili sila hilig kay mga OPM ilang jammings that time. So ni-agree ra man po ko kay para malingaw mi. So dadto nga time nga nagtunto na kog lead guitar, ginagmay pa like mga ginagmay nga riffs. Kung unsay nasa music nga mong paminahon, ako lang si prahon kumbaga. So dadto like wala lang gid kay ko nagmine hantod nga sige ra mig jamming hantod sa niabot ang time nga murag they're changing, they're growing up and murag part ways na mi kay murag na sila yung mga laing priorities that time. So ako nga eager kay ko nga padayon sa ko music, so wala ko nag-give up although kato nga mga jammings namo nagpadayon lang gyapon ko og guitar ato, nagpadayon lang gyapon kog tunto ng guitar, puro Beatles lang gyapon sa akong part lang sa akong self. And moving forward sa 2015, excuse me. Sige. Take your time. 2015, niabot tong time nga samtang scrolling ko sa mga guitar stuff, guitar related stuff. Nakoy na encounter nga certain name called Jimi Hendrix. So, na-curious ko kay kani si Jimi Hendrix, gina-consider as the best, like, iconic guitarist of all time. So, wala pa ko'y hanaw ni Jimi Hendrix that time kay akong world kay surrounded kayo sa Beatles. So, curious ko, so gi-study like, akong gi-research si Jimi Hendrix. And then, pagka naka-discover ko isa sa yung mga videos nga guitar siya, blues, rock, kind of thing. Dadto na blow akong mind in terms of lead guitar, mag-guitar solo in front of the public. Like, wow, okay, this is something. This is a game changer. So, tungod ni Jimi Hendrix mainly, dadto na din ko giserious na din akong to ng lead guitar o guitar solo. So, dadto, nagpadayon kog nagpractice na kog lead guitar around 2015 like for the whole year. Nagtuuna gid ko og lead guitar until sa naanad na din ko nga mag lead guitar. Moving forward until now, gapadayon pagyapon kog tone. Okay. So more man siguro na akong kuan nga nung na into music ko. So, I think that's it. The band stuff would be later on. Moving forward sa musical journey. Moving forward sa 2017, kind of thing, 2017. Nakoy na meet nga friends. Fortunately, kay Beatles fan lagi. Fortunately, kani nga mga friends nga akong na-meet, Beatles fans sila and ang isa is blues, rock fan. So, murag nag-match gyapon ang among taste sa music. Nag-jamming me, and then it turned out great. So I thought wala na ga-jam og Beatles og mga rock and roll stuff ani nga day. So I was like, na-impress ko nga kuan nga napagiday ni like I'm not alone. So dato nagpadayon lang mig jamming, pero same as before, nag-change lang mga priorities. They had to grow up, they had to work. So I had no choice but I just let them. Kuan lang nako sila like, okay, kung gusto ka nga mo man kani mong gusto nga career, so okay, I respect your decision.
So ato na not like this band, murag nag-part ways lang me. Tungod lagi sa ilang priority. Okay, so moving forward 2018, I've been to around certain bands nga nakabantay ko sa una like nami kabanda pa ni Samad to. Nagtukar ka Ragi nyo gitukar to kaya nag-Glock 9 mo to. Pero naman ko ikaw nag-lead guitar ato. Kwanto, ka-remember ko nga band, shout out dahil sa akong former band Letters to You. Letters to You. Letters to You. Gikuha ko nila to kay natoy one time nga sa isa ka studio, natoy rehearsal studio sa Patag. Duha. Unya kaning nadunggan ko nila nga nag-lead guitar. Beatles to akong gitukar that time. Nya na-discover ko nila nga mo na yung tinukaran dayo. Sige, kuhaan ka na mga lead guitar. Ano ko, okay. So, gitagan ko nilang setlist. Wala ba ka na-adjust like yung imong hiligid is Beatles tapos mo gyapon sa ila ka na OPM. Although ang ilang tira to is OPM, the way ko nga mag-lead guitar that time, pilit gyapon sa Beatles gyapon. So kung nakoy mga guitar riffs nga gina-insert ato, mostly Beatles influence gyud. So ana mo pud sila nga okay raman day. Good. Okay raman yung mga guitar riffs, mabagay raman pud sa song. Ano ko, okay raman. Di man necessarily nga. Ang akong opinion that time kay dili necessarily nga mupilit ka sa like let's say kani nga song si Brownie mo. Dili nimo necessarily nga note for note ng guitar solo. You have like the freedom to do your own thing sa guitar because your guitar, it's the way you express yourself. So, mo to akong gipilit sa akong mind tungod tong nagtuon ko ni Jimi Hendrix. Okay, mabantayan ako ni Jimi Hendrix mag-perform. Ang iyang studio recording nga guitar solo ug sa iyang live performances, dako kay difference. So, dadto ko na nga, dili man day like all the time nga mupilit gyud ka sa guitar solo sa saka studio recording. You have the freedom to do anything kay you're actually holding it. You are free to do anything. Mag-experiment ka most of the time. Pero aya lang yun don't go too far. Like ibagay lang yun sa song. Bagay lang yun sa song ang guitar solo. So dadto Letters to You nag-start me kato nga time nga naghatag sila setlist, although okay ganahan man gyapon ko silang set of songs. Ganahan ko silang set of songs. Ako lang tong gitreat as work. Kay kato nga time like akong gina-consider ang ako music life as work. Kay unemployed pa mo that time. So dito pilit ko sa silang setlist. Okay. Until nga nag-change akong mind. I was like, I think it's time to change. Like I think I need to create my own group. So dito na din nako isa ka friend ato that time which is now na nasa Manila. Nako isa ka friend nga like nag-support po dyan sa akong decision. So ni part ways ko with Letters to You. And then dadto like not the isa pod sa thing major factor nga nahimong Walkman is ang komunidad open mics. Mo pa ito giingon ni wala na ba ingon po ni Sambod sa mga like nagkita-kita mo tungod sa komunidad? Dako kay factor, dako kay turning point ang komunidad open mics ato nga time. That was around 2019, although na ko'y Life Goes On nga band, Beatles tribute band that time. Although tsada man ganahan ko atong life by the way Life Goes On una pa ni sa Walkman before sa komunidad open mics. Ang Life Goes On after to sa Letters to You nga like nag-part way ko sila, na-discover din ko ni Sir Dexter sa Gamba. Sa Gamba, yeah, like naman toy time nga hold na siya og open mics tungod sa kong friend nga kailar pud niya, so nakoy opportunity nga maka-open mic tukar dito sa kong favorite songs. So nag-perform me og Beatles songs, mga couple Beatles songs until nga na-discover ni Sir Dexter ang discover ni Sir Dexter nga kakanta rin og Beatles. So ana siya nga mag-form ta og Beatles band. Ano mo, sige, wala problema sa mas gananong ko na kay Beatles. So ako area na. So dadto nag-jamming na din me. It turned out good. Pero gaka-awkwardan lang ko kay kuan sila like magulang kay sila sa kuwatanan like may mo't lagi ko kay every time magsulti na sila like they graduated on the year that I was born. Weird kayo kay ni-graduate sila silang school 1997 high school. Graduate sila high school 1997 and then on the same year natao ko. So kind of weird pero okay naman po like I just went on with it and yeah, pero nagyapoy times nga
nagi certain path nga gusto na ko nga i-achieve. So natoy time nga dito na din iabot na din ang Komunidad Open Mic Nights. So dito nag-perform ko og mga originals. Gasulat na gadong songs nimo. Nagsulat na kog songs ato so akong go-perform. And at the same time, mag-perform po kog mga Beatles songs, mga old songs nga dili na ko ma-perform sa Life Goes On kay ang Life Goes On pilit ra man gyud sa Beatles. Ako po dato sa Komunidad Night open mics ga-perform kog mga old songs nga I don't know kung maganahan bang audience kind of thing. So ano ko nga perform na lang yapon at the same time with original songs. So dadto. Few weeks later, sa sige na kog attend sa open mic, diri na din abot na din sa scene si Sam. Actually si Sam good ang main guy nga nakapahimo sa Walkman. He approached me one time. Uy, tiyan kay kag mga kanta Beatles, karaan and stuff like that. Like napo kay mga songs, tiada po mong songs ana siya. Din niya, why don't we make a group? Maghimo na tagban. So, ano siya nga, anak ko nga, okay naman, wala problema sa ko, himo tagban. That'll be great. Ana din nga, murag natoy time nga ni-suggest ko nga, ako lang mag-bass. Anak ko nga, ako lang mag-bass. Ana siya nga, dili, ako mo mag-bass, ikaw may mag-lead guitar. Mo ba? Gusto ko mag-bass. Adil basta ikaw mag-lead guitar. Okay, I was left with no choice. So, ako may gipali guitar. So, dato na din na form ang Walkman. Actually, ang Walkman, 3-piece regular me. Ako, lead guitar, rhythm, vocals, si Sam bass. Kato din ang among drummer before nga Sir Kurt. Hello, Kurt. Karon na siya sa liti mo. Pero we're still close friends though. Dato, like, nag-start me og jamming. Nag-jamming mi sa akong original song that time. Pero wala pa na muna. Although nag-release kog demo version sa page na mo sa Walkman. Pero wala pa kay nako na kuan kay wala pa na muna finalize. So sa niya. Dato wala na finalize. So natay time nga samtang sige mig jamming ana ko nga feel ako kulang. Feel ako kulang kay lead guitar, nya rhythm at the same time murag lisod man, di ba? So ana ko nga magdugang na ta og rhythm guitarist. So dito ano siya nga, sige, mangita ta. And kato nga time, samtang gapangita ko, nako isa ka friend nga karon medyo known na siya sa siyang group. Shout out ay kang Miggy James. Shout hello. Out sa Sulo. Sa Sulo, yeah. Nana siya sa Sulo ron. I'm so happy nga na niabot na gid siya ng path. I congratulate you. Dadto, so si Miggy, gihire na mo as rhythm guitar. In fact, siya nagkanta tong kuan niyo sa Quanwright Cambrian. Na siya song nga gihatag sa Walkman, that was Dance With Me. Napato sa mong Walkman nga YouTube channel. I don't know kung ma-retrieve pa ba to na mo. Anyway, nato sa mong YouTube channel. Napato siya until now. So that was Dance With Me. And then kato nga time nga all went well with Miggy. Like complete na mi. 4-piece na gid mi. So nanami gigs ato that time, sige na mi gigs, naiga booking sa mua. Happy kay mi ato. And then niabot ang time nga pandemic. Katong pandemic dako kay to siya nga factor sa kuha kay gina-consider ko na gyud ang akong kuan kay katong Life Goes On og Walkman daghan na kay mig booking sa ato. So gi-consider nako ang band nako as my work. So gi-dedicate murag ma-consider nako siya as full-time job nga musician. So dito pag abot sa pandemic ano ko nga agkay, murag delikado gani kay pandemic. It lasted a year, di ba? Sobrang na. 2 years ba? 2 years, yeah. Pero katong pagka 2021, murag ni lighten naman. Pero katong yung 2020, it was a bummer kay the whole year. Pero January, namig gigs ato. Pero later on, that year, wala na yun, na-cancel. So, wala yun may choice ato. But, quarantine, nara sa balay. And then, niabot din ng time nga si Miggy, gi-invite siya sa kaning sa Sulo na dayon. So, jamming pa to sila sa Sulo. Until eventually nga ni ato na siya sa Sulo. We're still friends and hi Miggy, if you're watching this. Shout out kay Miggy. We're still friends and then he went there for good sa Sulo. On which happy ra po ko kay man siya happy siya sa yang Sulo karon. So, and then dito at the same time around mga middle of 2020, mga middle of that year, nag-start mig recording sa Life Goes On. Nag-recording me the whole month, I guess. And then, it all went good until pagka next year, gi-release na mong debut album.
Pero wala kayo na muna market. Kay medyo rush to siya and then pandemic. So murag release lang mi og album. Nana sa Spotify by the way, so life goes on. So Nakay songs do. Ben ako'y duha ka songs. Nakoy duha ka songs sa ato. Nasa album mga original ako to mga compositions. Pagyatag na ko sa Life Goes On. Ang title ato was It's Been So Long og Alone. So you guys check it out. Hope you guys like that one. And at the same time kami sa Walkman gawnaw na namig-record ato. Pero since limited man among budget, wala gyud mi time nga maka-record. So padayon lang mi og gig. Although kwan gyud nag-invite sa mo gigs pero eventually mo cancel out tungod lagi sa pandemic. Limited kayo ang among gig that time until next year 2021. 2021 medyo nilighten up ang quarantine, ang restrictions. So pwede na maka-gigs balik. Pero kana nga time 2021 nag-work nako. Nana ko'y work. Happy ko nga na ko'y work. And murag kato nga time namig gigs nya na ko'y work, ginatry na kong balance out. Until now, gina-balance out pa man ako, pero karon madala-dala na ako. So dito, 2021, daghan kay mig gigs and stuff. Eventually, night time nga ga-change mig members, kay naiuban nga di makakommit, naiuban nga na important things to do. So, we don't mind. So, dito. By 2021, sige na mig gigs, change members. Until na-discover na mo mga later that year, na-discover na mo ni si Ellie Jiang. Actually, si Samoy, nag-recruit kang Ellie Jiang. So, nato'y private event, nato'y certain event sa Rotonda. So, dato, gi-invite niya si Ellie Jiang. Kay katong time nga, among original drummer si Kurt, nag-commit naman siya full-time sa iyang current band, Lihitimo. So, okay ra. He went there for good. Okay ra pod. Support me. So, dato, iyang gi-hire ni si Ellie Jiang for the first time. So, nato'y time nga, sorry Ellie Jiang, gitest out na ko si Ellie Jiang. Nag-play ko certain blues nga riff. Nag-play ko blues nga riff. And then, na-shock ko kay nasabayan niya. Si Sam, kabalo naman si Sam og blues. Na mind blown ko kay nasabayan niya og drums. Kabalo siya predict kung asa ko like mag guitar solo and stuff, asa ang stops and the blues thing. So dito, na mind blown ko kay, wow, okay, this is the guy. Akong gignan si Sam. Sam, this is the guy we're looking for. So dito na din, welcome na mo siya. Welcome to the group. So looking forward to work with you. So we're all happy nga si Ellie Jiang gid among drummer. Siya na gid among drummer finally. Until now. Si Mabu, yun sa pagkuhan ni Mabu. Kani si Mabu, friend sila ni Ellie Jiang kay murag schoolmate man natin, blockmate man natin ni sila sa yung school. Sa Liceo, right? Sa Liceo, yeah. And natay one time nga nag-recording me. Nag-practice me sa Cambrian Studios that time. And then si Mabu, gi-invite siya ni Ellie Jiang and gi-invite siya ni Ellie Jiang para lang mag-drive. Kay murag, kumbaga, kay malay-balay lagi, puli-puli sila ni Sam. So that like, okay raman po, all things went well with Mabu until nga na-discover na ko si Mabu one time nga sayang IG story. Nagpiano siya sa usa sa song sa mong setlist which is Don't Let Me Down. Nagpiano siya sa Don't Let Me Down. So ako din siyang gistoryahan nga. Kuha lagi nimo ang Don't Let Me Down nga piano nga piano section. Appeal sa band. Appeal sa Walkman kay kailangan ng rhythm, not like more like rhythm guitarist, pero kailangan na mo pianista or keyboardista sa group. So dato na din, nag-start na din, murag this year man ata si Mabu nag-start. Yeah, murag this year. So dato na din, gi-recruit na mo si Mabu as among full-time nga keyboardist. On which, pasalamat ko kay makuha niya among dagan in just a jiff. Like ako na siyang ignon nga Mabs, ingani Mabs, si Praha lang ng song. And then kung mag-i-play na namo, makuha niya diretso ang certain song. So nalipay ko nga, natunong rapod mi sa mga the right musicians are here finally. So dato na din, we're planning things together like
okay, natay gigs, natay nga na. Mo na itong buhaton. Si Sam pod, ganan po ko sa mga strategies, mga plano ni Sam sa band. Ako nga, yeah, looking forward ko ani. And then, eventually, like, darin din. Nana din with like, more bookings. Until na, like, back to normal na yun ang tanan. Dato na din, daga na din bookings. Happy kay ko. Happy and grateful nga niabot mi ani nga stage. So, yeah, I think that's all for my musical journey, and at the same time sa Walkman pod. Yeah, I'm so thankful that I got here. It all paid off really well. And next week, basta mag-ingon ganina, mag-release mo sa inyong debut single, which is Big Mike's Daughter. Can you tell us about sa writing process, like asan yung record? Okay, so actually kani nga song kang Sam gid ni. Kang Sam ni nga song, and then actually kaning Big Mike's Daughter nga song nag-exist na ni way back 2020 pa. 2020 proposal ni Sam ba? Like ang karaan pa ni nga members namo. So actually nami demo recording. Ambot kung napabato sa kong files. Anyway, so nag-record mig demo, ana siya, ingana. Until like murag wala namang kay mi time ato nga mag-record yun sa recording studio, kay wala lagi mi budget. Amo na lang gi-set aside. So napadayon na mi gigs. Until niabot ang time nga excuse me. Until niabot ang time nga naka-decide namin nga sige, mag-recording tani. Maglaan tawag budget sa itong mga gigs, and then i-record na natin So asan yung record? Sa Apollo Studios. Yeah. Ang among style, kami awatero man mi sa Beatles. So ana mi nga kung mag-recording i-live na to nga recording, overdubs lang dayon. So dito na din like live recordings like parya tong naman ako tong documentary dito sa Beatles bitaw. Nga mag-record sila live. Ang among style would be overdubbing. Like live recording like kami tanan. Pero lang like rhythm section lang. Tapos kung unsa mo maganahan nga take, amo na siyang like okay, kani nga take okay na ni. Mag-overdubbing na lang din mi. Unsa idugang electric guitar, okay. Keyboards nakaidugang, okay. Tapos vocals. So dito na din like Big Mike's Daughter. Out on December 22. Looking forward nga maganahan mo sa mong recording. So, yeah. Like, inyong ko na to, nagdungan mo recording like sa backbone lang sa song. Yeah, nagdungan gid mig recording. Naganahan po ko sa work sa Apollo Recording Studios kay pagpaminaw na mo sa rough mix. I was like, wow. It was just a live recording pero tsada kayo ang labas. Although rough mix pa to. I don't know kung unsay labas sa final recording kay ang final mix wala pa ko kadungog sa final mix, sa rough mix pa ko nag-base. Pero sa rough mix grabe na mind blown ako kay tsada kayo ang recording. Murag dili siya live recording. Murag siya like I don't know, I can't tell it but grabe naganahan kay ko sa mong recording ato. Impressive work Apollo Recording Studio. So looking forward nga mag-record mi sa studio balik. So yeah. Although ga-plan pa mi og record og song next time. So abangan nyo. December 22, right? Yeah. So, abangan na guys. December 22, which is next week. Release na lang debut single. Debut single, finally. Okay. Due to popular demand. Char lang. Dagan nag-demand nga mag-release na daw migsama sa Spotify. So, ako good ba like, kwan ko, like, unsa ka pa, like, inong na ko sa inyo, like, nagtukar mo Beatles and other old school na stuff. Ayos kayo panahon ba? Ayos kayo paminahon. Unsa ka ni What If ka ba? Kaya isa may nadunggan ako song which is katong song ni Miggy. Yeah. That's me, What If ka ba? Napilain song matukar nila like ilag yung own song sa kapaminaw. Muna ako ginalook forward but ako excited go aning one way. Yeah. December 22. Actually, ang kaning Big Mike's Daughter, it's just like the Walkman sound. Kay rock and roll and then ang lyrics pod ni Sam which is connect ra po dyan sa muang group kay it's a rock and roll song. Kunya na keyboards and stuff. It is mainly a Walkman song. So we're glad nga na-record na mo na and all praise kay Sam sa iyang songwriting skills. And although nga nakahatag na si Sam sa iyang Big Mike's Daughter, gi-encourage po ko ni Sam nga unsay mo mga songs before nga ana siya. Unsay mga songs nimo before nga nahimo nimo.
ano ko nga. Naaman actually, pero I don't know if you guys like it. So, nag-send kong demo. Dilisan ako isa bantay ton. Pero kabalo na sila. Kabalo na sila. So, pagpadungog nila na i-record na niya. Sige. Next time, after ng Big Mike's daughter, siguro kay murag, ang Big Mike's pa man namong, murag like, naanda na mo. Kaya gina-play mo po na mo sa mga certain events, diba? So, yeah, looking forward nga makarecord mi sa mga next songs. Although naman po mga songs for Walkman si Elijang o si Mabo. Hoping nga ma-record na muna in the future. So, yeah. That's it for the Big Mike's daughter. Isa sa nabantayan ko sa mga bro ba? Kay? Yeah. Grabe kag stage presence ba? Okay. Like, di ka maulaw. Nga, pakita gini mo nga, mugin akong hilig. Yeah. Inga, this is how I play. Ingani akong stage presence, ingani ko muliyok sa stage. Yeah. Kasi mo unsa ka importante gid ang stage presence sa isa ka musician. Stage presence mo gyud nang isa sa mga factor nga maka-engage kag audience. Kay akong sa kwa lang namang gud koy mabantayan nga mga musicians bitaw. Murag kani nga akong gabuhaton kung makabantay ka sa akong mga performance sa stage. Ako ra nang ginabuhat the same way, the same time nga gusto ko nga mo engage ang audience with me. So na mag-wild ko sa stage kung makita ninyo guys. Kay namang sa una manggod tong 2017 nung napa ko sa kong Letters to You era. Namang gud time nga makabantay ko sa uban musicians nga lang bitaw like murag puste lang. Like ana ko nga tsada man ang inyong performance pero dili ko gusto sa kwa lang dili ko gusto nga murag tsada yung performance pero gapuste lang mo. So you guys ga perform like kani nga band. Okay, tsada yung performance. This is your stage. This is your area. You can express yourself through that area. So, maybe move around. Ano bitaw? Moy ako naunaan. So, katong time nga pag-walkman na dayon, ano ko nga, why not ako ning buhaton? Kay, this is, murag gina-consider na ko nga, okay, walkman, this is my stage. This is where I express my real self. This is where I do things that make me free. So, mo na din to nga time like ginabuhat ko na gyud ni all the time sa stage every time nga mag-perform let it be like private events or big events like recently sa Xavier. Stage presence kung mag-wild ko sa stage, that's me. Pero the downside lang sa ko kay introvert kay ko. Grabe kay ko ka introverted. So, every time nga makita ko nimo sa stage nga mag-perform, so yeah, that's me. But at the same time, nga munawag na ko sa stage and then, nice chances nga, muingon ako, thank you. Maulaw ko. That's the same me. Pero nahurot na akong social battery. Kay murag gihatag na ako sa audience ang akong all stage presence. Pero pag naog sa stage, drain na kay ko. So, thank you. So, ulaw na kay ko. So, pasensya na lang yun sa uban nga kung makuhanan basig malain mo ba? So, para sa ako kay, ayos po din mong ibuhat po nga. Ayos kayo mong ginabuhat sa stage. Like yung stage presence. Thank you. Kaya especially, butang na to, rock and roll, old school na rock and roll yun yung ginito. Kaya like the Beatles and stuff. I mean, ang kwan ba kapan kay you have to do something with yung mga bata like may kita buta nga to lugar honestly. Na may mga gatokar Beatles pero wala lang mo tanaw lang na sila. Pero kamo you do something with you did something amurag pati ang tao mo tanong ulo yusa kay pero Beatles yung gatokar. Pero mga bata to mga 1950 siguro mga songs inyo pantukar. Pero mami sa mga tao which is inyo mga video makita ang sayaw gyud engaged with sila. Yan na ba? Kay kuan mong good like sa kwapod nga side kung as musicians gakadala mong good ta sa certain song. So kung unsay song nga atong mandan di ba like rock and roll ako pod night time nga madala gid ko night time nga madala ko sa music kay the way nga magperform silang Elijang si Sam si Mabo ako pod murag madala ko sa ilang aura bitaw nga they're performing ako po nga madala na ko sa akong guitar solos ug sa akong rhythm style dato na din like makita ko ninyo nga mag-wild or kanang unsa niyang makita niyo sa Johnny Bigod nga magdako ko so dato like fortunately ang dakpak nahimo nahimong trademark sa mo ginabay tinuod yun na dagan ingon sa ko nga pagdakwak pa ano okay, let's try. Which is mo po yung mostly gina-request yun na. Taga Johnny B. Good, mag-walkman yan eh.
Uy, Johnny Bigon mo, Johnny Bigon. Grabe lang yung na lagi na himo na pud yun namo ng like forte ng Johnny Bigon of out of nowhere. So yeah, stage presence, yeah, that's me. And at the same time, okay, ang secret, morning secreto na ko nga nung ka-hype up ko sa stage. You guys should drink coffee. You guys should drink coffee. So yeah, every time nga hype up ko sa stage, loaded na ko sa coffee. So yeah, hoping for more performances like that soon. With coffee. Yeah, with coffee. I drink coffee, guys. So aside sa being into those kind of music, ga-collect po vinyls like namis ko kay panalagsa pa kita sa CD o guan. Ga-collect vinyls, cassettes. So can you tell us about that? I like this question. This is my personal world. So ang vinyl collection, nag-start kong collect og vinyl childhood pa, like that kato nga time nga na-discover kong music tungod sa kong dad. Kaya kong dad before was, my dad is a veteran nga radio broadcaster there sa CDO before. Okay. And kato nga time kay lagi old times, na siya mga collection, na siya mga own vinyl records nga yang gina-keep gikan sa mga radio stations nga yang gina-work that time. So kato nga time nga na-discover na ko yung mga cassette tapes of vinyl records, I was like, ooh, these are cool. And then naka-experience ko nga mag-play og cassette tape kay bata pa ko niya. Cassette tapes pang ginagamit that time. So niabot ko sa cassette tape era. So sige ko dig in sa mga cassette tapes nga nasa kong papa before. So isa po na sa mga reasons nga nahilig ko old music tungod sa mga cassette tapes. And then moving for tapos mga atong grade 6 ko, digid ako malimtan. Nato isa ka store dya sa Divisoria before, wala na siya karon unfortunately. Na isa ka store dya sa Divisoria, I don't know kung na mga old peeps dire nga nakabaloan eh. Na old store dya sa una nga gabaligya o kuan vinyl records. Nasapon pagid na ako for the store. Sweet Yak. Okay. Karon usa na siya ka bakery. Dya sa dapit sa basta naras Divisoria. Usa na siya ka bakery karon, pero sa una kuha na siya, gabaligyan na siya mga party needs, and at the same time na gabaligyan na siya records. Kaya na-discover na ko one time sa usa ka ad, like okay ni mga nakoy nakita nga old newspaper. Tapos nakabutang nga Sweet Yak, party needs and vinyl records. I was like, curious kay ko, so niadto ko didto. Nakakita kong mga vinyl records, nilipay kay ko for the very first time. Mo to kong first time gid nga maka-add to record store. Pila mi dada ni that time? Grade 6, I was like okay. Mga around 12, 13. No, not 12. Mga 12 or 10 or 12. I don't know. So mga around 2010. 2010, 7, 8, 9. 13. So dito nakapalit ko og vinyl record ato. Isa ra kong napalit kay elementary, limited pa itong money. Expensive ba ang kwan? Like mag-vinyl that time, karon? Which is karon og kato nga panahon. Kato nga panahon kay muram ang kato nga time kay ang vinyl records nagka-slow og fade tungod sa digital MP3, CD, you name it. iPad na time man to. iPad na, niabot na din ang digital format. So medyo ni fade, so ni barato ang vinyl that time. So nakapalit ko sa kong very first album, that was a Kenny Rogers album. Napas ako karon. Pero ang record na lang kay ang album sleeve na nabahaan man. So dadto napalit na ko siya for only 20 pesos. Nagtigom gid ko ato. Kay ana ko nga, okay, tag 20 pesos. So nagtigom ko for a week. Kaya kung bala na to that time, gagmay pa man kay elementary pa lagi nya barato. Nya kwan pa kaya barato pagitanan sa una. So dito nagtigom ko for a week for just an album, Kenny Rogers nga album. For 20 pesos nakapalit ko og vinyl record for the very first time. Lipay kay ko ato. Lipay kay ko. Pero downside lang kay wala po kay record player. So, ang ipalit out of collection ipalit na ko as my first for collection purposes. Although ang mga records sa kong dad ato nga time, murag iyan ang i-inherit sa kuha. Na lang siya i-inherit nga few records sa kuha, pero karon nanas ko tanan. So dito nag-start akong vinyl journey, and after na murag kanila gibata-bata, limited pa kay itong resources. So wala. So tamang hanggang tingin na lang sa ako. So
Dato, I was dreaming of owning record equipment, amplifiers, speakers, and stuff. Until niabot ang time nga nagkatrabaho ko. First employment na ako 2015. I was like, kung ako kaya nang ibalik niya akong hobby. Uy, wag. Later will do. Excuse me. Sige. So, kato nga time, nag-start ko og collecting, like, akong gibalik ang akong hobby, which is ang collecting records. So, natoy one time nga nakaagi ko og surplus shop somewhere sa Lapasan. And then nakakita ko og mga vinyl records, cassette tapes, and eventually gabaligya sila mga old stuff, like old curtains, mga ana bitaw. Nakakita ko og mga vinyl records didto. And gibaligya sila at a cheap price. Pila man? 25 pesos per record. Sa una. Nya dili pa mga kuan mo to 2015, nya dili pa kayo no ng vinyl sa CDO. So barato pa kayo. Ako nga nana ko'y work, palit ko kung unsa ko mapalit. Pero kuan gyapon ako nga tamili man ko usahay. Kung unsa akong maganahan diya nga record, palito na ako. Tag 25, so palit ko cassette tapes, vinyl records every week. And then pagkakuan din nato, nakapalit din ko og Walkman. My very first Walkman. No pun intended, Walkman. So dato nakapalit ko sa kong Walkman. So dato until nga nagka-band ko at the same time nagka-budget ko, so every week or every month gapadayon ko og palit og vinyl records o cassette tapes. And moving forward by 2017 nakapalit ko sa kong very first record player. Gaboy kay ko ka-happy nga kid that time kay finally for a couple of years nakapalit ako og vinyl record for myself. So throughout the years no gabi, imo ba tong gi-collecta lang gid imong napalit nga vinyl og gi-collect ko lang yun. Katong pinakaunang vinyl nga ako napalit na bahaan man mi, which is katong Sendong. Anniversary karon. Yung anniversary karon. So dito nabasa, so ang record na retrieve ra na ako, on which nasa akong collection karon. And padayon ra gyapon kog collecting og vinyl records until now. Pero karon lang nga nibalik naman nibalik naman ang vinyl records kay ko'y gakabantayan nga mga mga local artists dire sa Philippines, local artists, mga OPM artists, ga-release na sila album through vinyl. Dagan bitaw ba? Na-notice na ko, on which nalipay ko actually. The only downside, they're very expensive. This is a bummer. Pero you gotta earn some money for it. Pero nga mahal pero worth it. Worth it for the money. Worth it nga makapalit ka ng a certain album para sa imong favorite artist. Actually nakapalit ko og vinyl record gikan sa US gud mismo kay nakoy favorite nga indie artist sa US. And gasal wala ko kabantay pero gasal day siya vinyl. So adto ko siyang page and gasal man day siya vinyl, so nagpalit ko siyang vinyl on which nakakaroon dito. And at the same time, although nga expensive na kayo mga vinyl karon, nagyapon ko padayon nagyapon ko collect og mga old like mga Beatles, City Pop. Ang Beatles na ba nimo kanang yang whole catalog nila na complete na nimo? Wala pa, unfortunately. Gamay na lang kulang actually, like duha? Gamay na lang gani. Duha? Pila ka lang albums gani bro? Wait ako sang yapon na. Kung sa Beatles nga catalog, sa ilang discography, sa ilang album, let's start from Please Please Me with the Beatles. Memorize gid. Please Please Me with the Beatles, A Hard Day's Night, Beatles for Sale, Help, Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper's, Magical Mystery Tour was like more of like a film or EP pero na-consider siya as album. Magical Mystery, Yellow Submarine, White Album, Abbey Road, ug Let It Be. So mura na lang album, duha na lang akong kulang. Say ko lang sa mama. Magical Mystery Tour, Yellow Submarine. Murag kana na lang siguro may kulang. Napaday Help. Tulo. Gamay na lang. Gamay na lang. So isa po sa mga also kung may mga Beatles fans nga collect direct vinyl, they're hella expensive, so you gotta prepare your wallet for that. Sa una mapalitan nimo sila 20 or 25 kada panahon nga pa na depende kung maka-jackpot ka. So alay gid ang price gid mas kadto nga time sa una. Actually
I don't know, pero gina-gaas ko sa akong dad before kung tagpila ang mga LP. Ang mga albums nga, like kanang album sa Beatles, ginatawag na siya nga LP. LP meaning long play. Pero nay mabantayan nimo nga mga artist karon nga release og EP. So kaning EP, it stands for extended play. Kung sa vinyl pa na, 7-inch na siya nga recording. Gamayo siya nga guan. 7-inch siya nga recording. Pero sa isa ka side, na 2 ka songs. Mo nang extended play. Kaya usually man gud ang mga 7 inches nga mga record before, 2 ra ka songs. Like isa per side. Pero kanang EP, 2 songs or 3 songs sa usa ka side. So mo na extended play. So diyan nagsugod ang EP. And then the LP, yeah. Pero kung kuan gid ka sa una like kato nga time nga kung napalang ko'y budget ato that time. Maka-jackpot gid ka og Beatles nga album. Makapalit ka og Beatles album for let's say 25 kung sa surplus pa ni makakita ka og Beatles. Mapalit ra nimo siya around 50 to 100 pesos lang yun. Grabe ba? Kung maka-jackpot ka. Kung maka-jackpot ka. Pero karon makakita na kag mga Beatles nga mga original pressings that would spend kind of like it's gonna be pricey. It's gonna be pricey. Especially kapag nagnalagi comeback ang vinyl ang cassette. Ilagan mga OPM artists sa Manila release ug guan. Nya mahal man gud daw ang guan na daw pag process daw. Mahal ang processing. Actually, akong gisuggest sa Walkman. Why not mag-release ta og limited edition nga vinyl? So akong ignan nga pag-inquire daw ko kung pila ang pahimo. Unfortunately, ni-decline na lang mi sa offer kay mahal kayo ang pahimo per record lang. Nya kung ibaligya na mo, gamay ra gyapon ang balik. So, ano ko nga, next time na lang kung enough na tong budget. So I was like, okay, that may take time pero yeah. Maybe soon, di ba? Maybe soon, yeah. Looking forward nga maka-release the Walkman og limited edition vinyl or cassette tape. So, yeah. Actually bro, dagabalo ko dagan curious sa inyo karon. Unsa gyud nakalay gid sa vinyl? Para sa ako na-curious po ko ano po. Unsa nakalay sa vinyl gid sa digital? Okay, so ako lang ni explanation na kay wala kay ma-consider ko nga audiophile pero dili kay ko like audiophile like high-end kind of thing. So ako as a ordinary vinyl collector, ang nakalahi sa vinyl o sa digital, kung maminaw ka sa vinyl or let's say analog, madunggan nimo ang music as a whole, like buo, you can hear the whole thing from the lowest frequency to the highest one. So ang mixing po dato nga time is grabe ka mabagay gyud sa imong equipment. So it may sound for some vinyl people, it sounds warm. Like the bass sounds good, the mid sounds good, the high frequencies sound good. So mo na ma-consider na mo nga tsada ang vinyl kay it's all there. Like damn, it's a physical copy pero ang iyang output, warm sound, pure music, pure anything. Unlike sa digital, I don't know. Kung sa digital lang, ang mabantayan lang ako kung mamina ko between analog ug digital. Ang sa digital, it's like kinda not like flat, but kind of teeny, trebly kind of thing. Pero mabantayan mo po na ako na kay magdepende ya po na sa mixing sa song. Kay namang gyud certain songs like sa kwa manotice na ako kung mamina ko Beatles from vinyl to digital. Manotice na ako nga ilang gilain ang mixing para lang sa digital. So yeah, mora na akong masulti about sa difference between digital and analog music. So yeah, for me. Pero sa vinyl bro, ano na siya? Mono ra na siya or napoy stereo po na po nga? Actually, yeah, na sila both. Na sila both. In terms sa kwa lang sa Beatles lang. Sa Beatles nga whole catalog na ay stereo ug mono. So you know what stereo is. So kana stereo, mo po na sa isa kong naganan sa kuan kay stereo, you can hear both channels at the same time. And mono, isa ra gyud. Mostly sa mga audiophiles that time, they would consider stereo. Kaya kung maminaw ka, speakers pa man that time, ma-differentiate yun nimo. You should try listening to stereo vinyl records. So, ito, ang sa mono is saragod on which it may sound boring, but as a Beatles fan, maminaw kag mono nga mga recordings sa Beatles, that's the best way of listening to Beatles songs. One of the best way to listen to Beatles songs is kanang mono na siya. So, stereo ain't my thing. Pero nagya po uban songs nga sa Beatles in stereo nga ganahan po ko. So, yeah.
Di ba bago release di ba one sa Beatles? Yeah. Wala ko kapaminaw pero Wala pa na yung napaminaw pero dagan na yung nadunggan na ayos da mix ko man mix daw na mixed reaction. Yeah. Mixed reaction. So katong last November 2 to actually. Oh. Nag-release ang Beatles og Now and Then. Oh. So katong time nga naminaw ko for the first time on that day, akong gipaminaw for the first time ako. Chadahaw eh. Chada siya and at the same time kind of sad. Unsa na siya bro? Like daan to nila nga song? Actually katong Now and Then nila, nag-start siya sa demo recording ni John Lennon. Gi-record niya sa cassette tape. And then katong nga time moving forward gipakita nini. Okay, some story here. I-share niyo murag amot kung gihatag ba niyo ko or gipangayo sa ni Paul McCartney ang recording or anything makwan. So gi-share niyo ko ning certain tape recording ni John Lennon. Although way back 1995 nag-release sila og anthology album. It was like a 3 album thing. And katupod nga year naka-release sila og bagong song 1995. Naka-release sila og duha ka songs like recent songs like Free as a Bird og Real Love on which turned out good. Pero isa ka song nga gusto nila i-work out ato was Now and Then. Pero wala nila na workout kay tungod kay limited pa ang... What year ginamatay si John Lennon? Namatay si John Lennon, that was around December 8, 1980. 1980, Yeah. So, dito, pagka 1995... anong 1995 si Paul McCartney na lang gyapon ang nabilin nga tulo ka Beatles. Kay pa man si George Harrison. So, dito, ilang gi-workout. Unfortunately, ang ganing Now and Then, ilang na set aside kay na sila problem and then limited pa kayo ang technology that time. So dito na set aside nila and then moving forward to 2020 katong moment nga na-release re-release nila tong Let It Be tong Get Back film katong documentary. Actually wa pa na ako natanaw. Same. Clips pa ako nakita mga clips. So dito na notice ni Paul McCartney nga I don't know kung isa tong sound engineer. Pero natoy kuan nga na-impress si Paul McCartney kay makaya og isolate ang vocals. Diba? Let's say live recording. Ma-isolate niya ang vocals on that live recording. Like ma-track by track bitaw niya. I don't know unsa na nga klase nga technology pero na karon gignan ko sa nakoy Zero Hyro. Shout out Ro. So, pwede daw na siya nimo ma-isolate track by track sa usa ka live recording. So, maybe na-impress si Paul. So, dadto niya nahununaan nga, why not atong i-try sa kaning Now and Then ni John Lennon. So, gi-try out nila and based ni kuan na lang ni Ringo Starr. So, dadto gi-try out nila and yeah, by the help of technology, I don't know if nakatabang bang AI. But by the help of technology, kay ang giingon man god nakabasa ko sa mga papers sa articles online nga by the help of AI. AI lagi daw. Pero I don't really believe that kay nanay mga existing technologies ana karon. So dadto gi-workout na nila kay na-isolate ng vocals ni John Lennon. Ilang gi-workout again. So ilang gi-include para gid siya mahimo nga Beatles record, gi-include nila ang guitar solo ni George Harrison. Wow. Vocals ni Paul McCartney. Vocals ni John Lennon. Gidugangan din ng vocals ni Ringo Starr ni Paul McCartney. Bass, drums, and the instruments all. So dito, it became Now and Then na-release din siya. And the moment nga ko itong gipaminaw, it made me feel emotional. Kay, it's like, di ko katuwa to kay, naka-release og song ang Beatles on the time nga na ako like oh my god, on my existence naka-release ang Beatles og latest song. I'm so happy. Like it's a maka-expect di ba nga maka-release pa ang Beatles ang song. Like okay, this is it. And then yeah, isa po sa kong goal kay gi-release po siya at the same time as vinyl. Okay. Nabasahan po na ako sa article nga it is one of the best fast-selling vinyl records. I don't know kung sa whole world. Kay wala pa siya niabot sa Philippines, fortunately. Gahulat pa kung nemo abot nga baligyanan diri sa Philippines. So, looking forward. So, yeah, I think that's all for Now and Then. I'm so happy and at the same time emotional kay it sounded like a sad song. Bittersweet as they name it. Yeah, kay namagod si John Lennon, it kind of sounds sad. So, yeah, that's it for the latest Beatles single.
Ako curious po na ako. Paano ako napaminaw na kasi ka-busy? Pinabasaan na ako sa mga articles. Pero na curious na po ko kay lately nagtanaw po ko ng sa relationship ni John Lennon ni Paul McCartney throughout the years. Kaya na-curious po ko ba kay sige bito sila pag binalusa og kwan di ba? Rag binalusa sila og kwan sa song. Like yang balusan si John Lennon rag sinaway away kibali nila. Pero katong time nga nagsulat sila like Beatles pa sila together. It was more of like a friendly competition. Para pud sa ikalambo silang band that time. So it was like more like a friendly competition lang. Yeah. Mo to ba yung na curious lang yung nga song ba? Which paminawon siguro naguha niya siguro. Namo po time nga katong na disband na sila nga padungog-dungog na sila pero kana time ba? Natay mga certain songs nga nadunggan ako from Paul McCartney's side o kang John Lennon's side. Pero I don't really think that like nag-away gid sila. It was like okay. Kamam sila gigsuon gid lagi dito. Mura lang sa ko lang nabantayan. Mura lang sila okay for the cloud. It was like for the cloud. Okay, mag-away ta. Actually, mo po na secret sa Pokemon World. Okay, actually, natoy time. Sorry guys kung ako ni i-vulgar sa inyo. Natoy time nga, mi nga, maghimo datog stir sa public. Sa mga lugar, mag-away-away ta ba? Pangit, mga pangit, mga sige na, ang bala mo. Dato na din. So, natoy time nga nag-post sila nga nag-away-away ko noon. Yan na yung mga events nga gina-invite me pero di mi muno nga. Sorry kayo. Kay nay mo to nga amo inan nga tunga lang. Nya mangutana gani nga asang uban na ko. Ay ambot lang nami na sort of, nalay mga sort of misunderstanding ano. Pero ganan gay ko ato nga time kay niabot gyud sa time nga na ay isa ka follower sa group. Ni approach gyud kay Sam nga nag-away mo. Nag-away mo. Pero gato nga time tungod dato nga time nga niabot sa point nga nanay nang utanan dato na din stop na tani kay mura di ni maayo. It caused a stir sa mga followers with sa band. So dato niabot gyud mi sa time nga naging ato mi. Giawat na pud ang mga Beatles. So dato ra pud kay Sam pud bay kay siya pala kumaingon pud na rag mabutang tamon duwa lagi daw nga compatible gid mo ba? Kay katong time nga kabanda pa pud mi. Ni kanta pud siya Beatles sa nga song maski dili mi kuan na to, dili mi ingana nga papang nga banda. Like gusto ko kay pangutanam sa to like nag-guesting na mata sa MOR ata to. Unya gay pangutanam can you sing us another song nga dili kanta na mo. Like gikanta niya to is ang Blackbird. Yeah, Blackbird isa na sa mga favorite. Mga acoustic man nakasagara yung gana. So kung magtukar may magana gina siya. Dato lagi fortunate kay ko nga na-meet ni si Sam kay actually major turning point yun sa kong musical career si Sam nga nag-ila mi. Thank you Sam by the way. Dato wala po although kanina si Sam kakakita ko na ni siya before pa mi nag-meet sa open mics. Like sa yung school before USTP. USTP man po ko nag-start before pero wala pa mi nag-meet ana. Dato kay akong gagabantayan na niya papang lagi ang mga genre. So dito, tingala po ko pag-approach niya nga dito nga maghimog band, Beatles band. Okay, let's do that thing. Dito na din nag-start. Pero at the same time, kanon si Sam sa iyang personal side for sure. Gapapang pagyapon siya. On which, I don't mind. So gini bro, kay I know dagan kag hilig sa old school music and those stuff. Naabay particular song na madunggan mo kay nga how I wish ako nagsulatan ng song. How I wish ako nagsulat nga song. Any song. Like, any song. Let's say Beatles. Any song. How I wish nga ako nagsulat. Isa ka song? Isa lang. It would be Across the Universe. Across the Universe by the Beatles. Okay. I don't know, it sound mura siya ang Across the Universe nga song, makonsider na ko siya as an anthem of my life. Kay namagud sa lyrics, nothing's gonna change my world. So sa kuha, nothing's gonna change my world. I'm on my field. This is my area. I am free. So yeah, like it said, nothing's gonna change my world. Kana lang. Mura na nga line akong ginahugutan all the time. Okay? No one's gonna change my world no matter what you do. Bisan pag unsaon ka sa people around you, no one's gonna change your world. Bisan pag let's say
let's say kanang ginabuli ka or they might say some words nga makasakit sa imo ha. Sa ko I don't mind it. No one's gonna change me. You can't change me. Ana lang. Yeah, it would be across the universe. Yun. Yeah. So apit naman mo man bro. Kini. Top 5 albums. Sure ko na yung matawagidan niyo. Alright. Okay, top 5 albums. Okay, bisag unsa ni. Bisag unsa. Sige. In no particular order. Dili ko makain nga number 1 ni siya. So top 5 albums would be okay, naay dili Beatles aning album Sige. With the Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Paramore's After Laughter album. Yun. Kapamina kong Paramore. Nakibay nila na? Yeah. Mahal kayo siya ba? Mahal kayo. Pero kato nga time, mahal na siya. Pero kato nga time nga napalit na ko, it's like, not like cheaper. Mahal siya at that time pero ma-afford. Ma-afford ni mo. So yeah, with the Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Paramore's After Laughter, sa pa. Kung based lang sa albums nga naa sa kong sa kong collection, kung kinsay ka paminaw city pop dire or something like J-pop, A Long Vacation by Eiichi Otaki, o Love Trip ni Takako Mamiya, that will be the top 5 albums. Although dagan kong mga albums nga favorite, but that I would consider it as 5. But dagan pagid actually. Di lang ako masay. Pero yeah, included na sila. So where can they follow you? Asa nila pwede makontak ang Walkman kung gusto nila i-book? Okay, so makontak niyo yung Walkman sa mong Facebook page. That's WLKMAN. So mura kong nagig. So makontak niyo akong page. Ang among page, Walkman, that's WLKMAN. WLKMAN. So that's Walkman. That's our Facebook page. At the same time, naapod me Instagram account. So that's at WLK.MAN. At WLK.MAN. So dito nyo makita mong mga pictures and stuff. Sa Facebook, like, at the same time, kung mag-inquire mo mga gigs, dito po din nyo makontak me. Makontak po din nyo si Sam. Sa Walkman, mura na mong social sa Walkman actually. And then sa Quapod, sa akong personal, ma-follow ko ninyo sa akong Facebook, that's Jeremiah Lasola, sa akong Facebook account. And then sa akong Instagram, nako Instagram for Walkman, that's WLK.MAI. WLK.MAI. And then my personal account would be at Jeremiah Basement. So dito nyo makita ang akong mga kalat and stuff. Dito nyo makita akong mga hobbies nga akong ginabuhat, like vinyl records. I also do bike po ko. Pero dili like mga typical ng mga bikers, like mga side hobby like biking. Sorry lang sorry. City commute kind of thing. Dito vinyl stuff, guitar stuff, Beatles stuff, anything. So dito Jeremiah Basement on Instagram. So yeah. So yun. Ladies and gentlemen, Jeremiah Lasola of Walkman. Thank you, dude. Thank you very much. Thank you very much. Salamat kayo sa invitation. I'm glad nga na-share na ako ang akong field with you for the first time, especially sa vinyl records. This is my personal world, so I'm glad nga na-share ako na ako. And at the same time, kung naay mga vinyl collectors nga naminaw pwede na ta nga mag-meet up together as one whole group. So see you guys soon. So mo to guys, atong episode karon, episode 20 with Jeremiah Lasola of Walkman.